Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Si Ja Morant ay dumating na kahapon sa ating bansa bilang parte ng kanyang Nike Asia Tour para i-promote ang kanyang bagong sapatos. Madaming Pinoy fans ang sumalubong sa kanya at nagkaroon ng tsansa na makita ang high-flying guard mula sa Memphis Grizzlies. Si Morant ay bumisita sa Nike Courtyard sa BGC kung saan nagkaroon din ng exhibition game dito at naglaro ang ilang kilalang mga players sa Pilipinas na tulad nila Renz Bando, Richie Rivero, CJ Cancino at Jaron Teng. Syempre dahil exhibition game ito at hindi gaanong mahigpit ang depensa, buwelong-buwelo nga si Abando na ipakita ang kanyang mataas sa talon at mga solid dunks na talaga namang approved para kay Ja Morant. Tulad nga ni Morant ay payat lang din si Abando na hindi katangkaran, subalit kung tumalon nga ay talagang mapapahanga ka dito. Mukhang masaya naman si Morant na nakisama sa mga Pilipino at natuwa siya sa pagbisita sa ating bansa. Pinost niya din nga ito sa kanyang Instagram story, ang custom Ja Morant court sa Greenwoods Village, Cainta, brought to you by Davis Paint. Pinost din ni Morant ang picture na ito sa may jeep representing Filipino culture, habang si Renz Bando naman ay isa na naman ito sa mga viral moments niya bilang member ng Gilas, KBL at kahit sa mga exhibition games na ganito ay unti-unti na ang gumagawa ng ingay ang mga highlights si Abando sa buong basketball world. At napangiti na lang nga dito si Ja Morant mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa New York Knicks. Opisyal na silang nagkasundo ni Mikal Bridges sa isang 4 years, 150 million contract o 37.5 million per year na kontrata ayon kay Shams ng ESPN. At nag-pay cut na nga si Bridges sa kaso na ito dahil 156 million nga sana ang max contract niya, subalit nag-iwan siya ng 6 million para makagawa pa ng galaw ang Knicks at makadagdag pa ng bench pieces, considering na isa nga siya sa mga nagboses doon kay Coach Tom Thibodeau na kailangan nito na magtiwala sa kanyang bench players. Ang sahod na ito ni Bridges ay nagpapakita lang nga kung gaano ka-in-demand ang mga 3&D players sa NBA ngayon. Kaya naman nabanggit ko nga sa video kahapon na kung ang prime ni Trevor Ariza ay ngayon, easily ang kanyang total career earnings na 118 million ay isang kontrata lang ito para sa kanya. Ang mga team ay handa nga magbayad ng malaking pera ngayon para sa mga player na may tira sa labas at may kakayahan na depensahan ng multiple positions tulad ni Mikal Bridges. Subalit hindi lang naman 3&D player si Bridges mga kaibigan. Occasionally ay kaya na din nga na maging playmaker at underrated nga ang kanyang mid-range game. Sa palagay nyo ba ay overpaid si Bridges kahit na nag-take na ito ng konting pay cut? O deserve niya talaga ang 37.5 million per year na sahod o 4 years 150 million contract? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Maraming salamat po sa inyong lahat.